Sa wakas ay nagpapatuloy na ang laban ng hari at ng tigre. Nagsimula ang chapter sa pagsalo ng kaliwang jab sa mukha ni Sendo kung saan tayo nagtapos noong nakaraang chapter. Pigil hininga ang mga manonood sa arena. Solid ang binato ng champion. At tila ba pabagsak na ang tigre sa lona, ngunit may napansin agad si Ricardo. Buhay pa ang mga mata ng tigre at agad nag-cover up ang champion. Mukhang hindi na niya maiiwasan ang pag-atake ni Sendo. Hajime no Sendo, Chapter 1513, Tiger on the Move. Napakalakas na kaliwang straight ang ibinato ng tigre. Kahit nasa lag nito ng champion ay kita sa mga paa nito na napaatras ang buong katawan ni Ricardo sa impact. Sa sobrang lakas ay hindi huminto ang suntok sa guard ng champion. Kinaladkad pa ang champion sa gitna ng ring. Nakakabilib na lakas, sigaw ng lead commentator. Tinanggap niya daw ang suntok ng champion pero gumanti naman ang sarili niyang malakas na tirada. Sa loob-looban ni Sendo ay ang bilis ng agos ng kanyang dugo. Hindi pa siya kontento sa kanyang pag-atake at may balak pang dagdagan ang kanyang pressure. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas habang umaatake. Napaisip si Ricardo na kailangan niyang mapigilan ang tigre. Kung hindi niya ito mapipigilan sa pag-abante, ay baka lamunin na siya ng pressure at mas lalong mahirapan sa laban. Pumato ng mabilis na kaliwa ang champion. Mukhang sasaluhin na naman ang mukha ni Sendo ang jab ng champion habang papasugod. Pero sa pagkakataong ito ay gumamit na ng head movement ang tigre at parang dadaplis lang ang suntok ng champion. Nagulat ang mga manonood at nailagan yun ni Sendo. Hindi na mapakali ang mga tao sa arena. Habang nakailag si Sendo sa atake ni Ricardo, ay hinigpitan niya ang kanyang kaliwang kamao at pumoporma ng isang overhand. Nakabisado na ni Sendo ang timing dahil paulit-ulit itong ginagamit ni Ricardo. At habang sinasabi niya ito, ay pabaksak na ang isang kaliwang straight sa mukha ng champion. Sa unang pagkakataon ng laban, nakapasok ang isang suntok ni Sendo sa tila ba perpektong depensa ng champion. Sa dami ba namang kinain na jabs ni Sendo ay makakabisado niya na talaga ito. Makikita sa panel na napaikot ang ulo ng champion sa tirada ng tigre. Natamaan sa pisngi ang champion pero mukhang mababaw ang suntok na iyon. Hindi ito sapat para pabagsakin si Ricardo. Ngunit kahit ganoon ay hindi makapaniwala ang mga manonood. Hindi sila makapaniwala na nakadampi ng suntok si Sendo kahit pa daplis lang ito. Ibig sabihin ay may tsansa na talaga ito na mas makatama pa ng isa pa sa laban. Todo cheer ang mga manonood at sumisigaw ng kaunti na lang, kaunti na lang. Nakomento ng coach ni Ricardo na si Bill, sobrang lakas at ingay ng mga cheers sa arena na kahit pa daw hindi nakakatama ng solidong suntok ang pangbato nila ay baka maimpluwensyahan ang mga hurado sa puntusan ng laban. Nagsisimula na ring mainis si Bill sa lakas ng cheering ng mga manonood at sana na lang daw ay magsitahimik na lang silang lahat. Napunta ang sumunod na panel sa loob-looban ni Sendo. Tumitibok ng malakas ang kanyang puso. Na kahit daw ay napakaingay ng buong arena, ay wala pa ito sa kalahati sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Kumukulo na rin ang kanyang dugo at napakalakas ng agos nito. Pinagpatuloy ni Sendo ang kanyang atake at kung hindi na siya kayang pigilan ng champion, ay magwawala na ito sa laban. Ito na ba ang tsansang hinihintay ng tigre sa laban? Sunod-sunod na atake ang pinapakawalan ng tigre. Tila ba nararamdaman na niya ang kaunting paghina ng champion? Napaisip si Ricardo. Namanhid na ulit ang kanyang kanang braso dahil sa pag-block. Pero kung hindi niya pag-iigihan ng pagsalag sa nagwawalang tigre, ay baka mailipad ulit siya sa lakas ng suntok kagaya ng kanina. Naapektuhan na rin ang kanyang pagkilos at nagiging tensyonado na nagdulot ng kaunting delay sa kanyang mga aksyon. Napaisip ulit siya ang lakas at puwersa ng tigre. Paano ko kaya siya mapipigilan? Wala pa ring humpay sa pagsulong si Sendo. Napansin ng mga manonood na napapaatras na niya ang champion. Pinapasok na niya. Todo ang excitement ng mga manonood sa arena. Nararamdaman na rin nila na malapit nang makatama si Sendo sa laban. Isang eksplosibong kanang hook ang pinakawalan ni Sendo.
na nagpalipad sa champion. Pero kagaya ng dati ay nasalag ito ni Ricardo. Hindi binibigyan ng Tigre ang champion para makaporma at sunod-sunod pa rin ang kanyang pag-atake. Napaatras na naman ang champion pero napahinto siya ng sandali. Napansin nito na napakalapit na pala niya sa mga lubid. Delikado na ito sapagkat kung maiipit ang champion sa mga lubid ay baka mas lalo pang uminit at umatake ang Tigre. Masinuudyok pa ng mga manonood na huwag tigilan ang champion at itulak sa mga lubid at tapusin na siya. Nagwawala na ang mga manonood at panay cheer sa laban. Nag-iisip si Ricardo kung paano ba niya pahihintuin ang Tigre. Pero nagdalawang isip. Napagdesisyonan niyang gamitin na ito, ano kaya ang planong gamitin ng champion. Habang bumabato ng kanan si Sendo ay mukhang sasabayan siya ni Ricardo. Pero bago tayo magpatuloy ay shoutout muna sa lahat ng nag-comment noong nakaraang chapter. Patuloy lang pong mag-comment at may chance ang maisama ulit sa susunod nating video. Isang hook habang umaatras ang binato ni Ricardo na nagpaangat sa ulo ng Tigre. Halatang medyo mabigat ito dahil huminto ng bahagya sa pag-abante ang challenger. Napunta ang sumunod na panel kay Miyata at nagkomento. Ang pag-atras habang bumabato ng hook ay specialty ng mga Meksikano. Isang Mexican counter. Pilit pa ring umaatake si Sendo. Iniisip na baliwala ulit ito kahit medyo solid ang suntok na natanggap. Bumabato pa rin si Sendo at sinasalag ito ni Ricardo. Kapansin-pansin na halos ang lapit na nila sa isa't isa. Mga wide swings sa Tigre at mga hooks naman sa champion. Sunod-sunod na ang banat ni Sendo sa champion. Napilit siyang ipinupunta sa mga lubid. Napansin ni Mari na mas nagbabato pa lalo si Sendo ng suntok. Nagkomento si Ipo sa laban at sinabing, parehas silang magaling sa middle range. Pero kahit ganun ay may pagkakaiba pa rin sa kanilang distansya. Sinabi ni Ipo na ang estilo ni Ricardo ay nakasentro sa paggamit ng straight punches para mas lalong niyang magamit ang haba ng kanyang mga braso. Pero ang kay Sendo naman ay nakatuon sa pagbabato ng malalakas na hooks at paggamit ng rotations, ibig sabihin ay mas malapitan ng kaunti ang estilo niya. Kung napansin niyo si Ricardo ay nagbato ng hook at hindi ng jab. Napatigil ng kaunti si Mari sa sinabi ni Ipo at inisip ang distansya ng straight sa isang hook. So ang ibig mo bang sabihin mas malapit na sila sa isa't isa ngayon? Tanong nito. Sinagot siya ni Ipo ng nasa distansya sila ngayon ng kalakasan ni Sendo. Sa ibabang panel ay makikita natin na naitulak na nga ng Tigre ang champion sa mga lubid. Pero kahit naipit na siya sa mga lubid, ay bumabato pa rin siya ng mga suntok na nagpapaangat sa ulo ni Sendo. Hindi lang ito basta suntok, solid at malinis ang mga tama. Pero para bang hindi nakakaramdam ng sakit si Sendo at sinabing, "Diba sinabihan na kita?" Walang epekto ang mga yan. Ibang-iba ako sa taong pinatumba mo kanina. Mas lumalakas ako habang tumatagal sa laban. Mukhang nasa peak na ang kumpiyansa ni Sendo sa laban. Subukan mo lang akong pigilan. Pigilan mo ang aking pagsulong. Pigilan mo ang aking puso. Eto na mga kaibigan, nag-full tiger mode na si Sendo. Lahat ng sumusuporta sa Tigre ay pinapanood siya ng mabuti. Ang kanyang lola, si Teacher, ang mga manonood sa Osaka, sina Ipo at Miyata. Ang kanyang coach na si Yanaoka, lahat ay nakasubaybay sa kanyang gagawin sa laban. Nagkomento ito at sinabing, sumasabog sa enerhiya ang Tigre ng Naniwa. Napunta ang sumunod na panel kay Coach Bill at may iniisip ito. Naisip niya na napakaraming pinatumba ni Ricardo kahit jabs lang ang gamitin niya. Pero ngayon, ang mga jabs na yon ay pinagmumukhang walang kwenta ni Sendo. Dahil ito sa kanyang adrenaline, nasa sukdulan na ito. Kaya kahit nasasaktan na siya, ay hindi ito kinikilala ng kanyang katawan. Pero kilala ni Bill si Ricardo at may paraan pa sila para itumba ang Tigre. Inihahanda na ang mga preparasyon. Mas lalong umaabante na ang Tigre sa laban, habang ang champion naman ay kalmado at tahimik na gumagawa ng plano para sa kanyang susunod na gagawin. At dito na natatapos ang chapter mga kaibigan. Walang break next week at tuloy na ang laban.